inip, yung inaantok ako pag wala akong ginagawa. Ibalik ko na to ha. Papa Dudes ay back to normal na naman. Nakakagalaw o tingnan mo na iayos din niya ang kanyang sipap. Subscribe na! Welcome back to my channel. Shout out sa inyong lahat dyan. Saan naman kayo ngayon naroroon at kung natutulog na kayo, pagising ninyo ay inaabagan kayo ng aking shout out sa aking mga friends and friendship. Kumusta kayong lahat dyan? Sana'y nandyan kayong lahat sa in good health at mabuting kalagayan. At kung may problema man ay daling maayos. Huwag nating dibdibin at masisira lang ang utak natin. My friends and friendship, welcome back to Mama Ella channel. Shout out Manang Femi in Elgin, Minnesota and Manong Dave. And shout out kay Jojo Boholano at sa wife niyang si Desiree. Shout out everyone. Kami naman dito ay okay lang naman kami dito sa California. It's almost summer pero lamig pa rin. Windy. An allergy season. Kaya tingnan nyo si Mama Ella. Parating ina-allergy. Pero lilipas din ito. Lahat ng bagay ay may katapusan. So, ganun din ang ating problema. Tingnan niyo. Ito ang walang katapusan. Pakulay-kulay na ako ng buhok. Pero at this time, ayok mo nang magkulay. Dito lang naman ako sa bahay. Tara, good morning ngayon dito, my friends and friendship. Pumasok na si Zoe sa school. At si Mama Ella ay mag-coffee. At gagawa ko ng aking spread sa aking bread. Hinaglagan na lang ako ng egg, my friends and friendship, para imas ko lang para sa aking spread sa aking bread na pandesal. Ito ang aking pandesal. Marami akong pandesal. Ayan. Nabili sa bakery ng Filipino Bakery. At mag-iinit ako ng aking pandesal para si Mama Ella is mag-aalmusal. Si Papa Dudes ay nasa room pa, hindi pa tapos ang kanyang dialysis. Pero mamaya pa yon kakain. Okay? Nagkikrave ako, my friends and friendship. Yung old school na palaman sa tinapay. Yung ito ang aming ginagawa noon nung nag-aaral ako sa home economics. Ay ito ang aming ginagawa na pinapalaman sa tinapay. Tinuturo ng teacher namin na ganito ang aming gagawin. Yung egg na nilaga at saka yung mayonnaise. Yun lang. Lagyan ng kaunting sugar. Dahil siyempre palaman sa tinapay may kaunting sugar. Ito lang, dalawang egg lang. Kain muna ako para makainom ako ng ating gamot. At mamaya pa yan si Papa Dudes. Nakapagtimpla na din ako ng kape. Ito lang aking inaantay tapos i-on ko niyang TV. Mag-isa lang ako dito, my friends and friendship. Dahil nasa trabaho ang anak kong si Chanel at ang asawa niya si Jarrell tulog, si JR tulog, si Papa Dudes nandun pa sa room. Kaya mag-isa lang ako dito sa kusina. At nagre-ready rin ako ng aking makakain dahil matagal ka pa pag inantay ko si Papa Dudes. Kasi pag nagda-dialysis ako kay Papa Dudes, pag nag-uumpisa ako ng 7 o'clock ng gabi, matatapos din yun ng mga 6:30, matatapos din yun. Pag hindi pa kami nagsisimula ng 7:30 or 7 kasi nanonood pa si Papa Dudes ng TV, marami pa siyang mga kumakain at nanonood dito yan sa sala. Mag-start kami ng dialysis niyan, katulad kagabi nag-start kami ng almost 11 na. Kaya mapatatapos ito mga 9:30 ng oras na matagal pa. Kaya dwelling pa lang, hindi pa nagdi-drain. Kaya antay-antay lang. Hindi naman kami nagmamadali. Pero pag may appointment, maaga pa kami nagda-dialysis. Like 7 o'clock nagda-dialysis na kami para matatapos ng 6:30 sa umaga. Ganun ang routine ko every day, every gabi. Yun ang ginagawa ko, dialysis kay Papa Dudes. At pag gising sa umaga, ay aalisin ang kanyang dialysis din. Matutulog lang siya ang dialysis, i-hook mo lang sa kanya sa gabi. Ilalagay mo lang ang bag doon sa machine at i-on mo lang, yun ang nag-work sa kanyang kidney.
ang kidney is not doing well na. It's failure na ang kanyang kidney. Kaya, yun ang solution, ang paghuhugas ng kaya kasi poison na ang ating dugo pag hindi na filter ng ating kidney. Kaya yon, siya ay dinadialysis, sinuhugasan. Every morning, every night, 2 bag ang hinuhugas sa chair niya, the whole night. Yung dinidwell talaga niya, hinuhugasan. At i-drain din doon sa isang bag na empty at yun ang itatapong ko sa umaga. After that, sa umaga na maalis na ang dialysis, back to normal. Back to life na siya. Yun lang, marami na siyang sakit dahil sa may edad na din si Papa Dudes at halos ay marami na siyang gamot. Nandyan lahat, all of the above ang kanyang mga sakit. At lumalaban din siya sa buhay na makasurvive siya kahit anong hirap ng kanyang dinadaanan sa sakit. Si Papa Dudes ay isang cancer survivor din sa prostate pero at least yung mga siguro mag-almost 7 years na siyang naging prostate cancer pero okay siya. Dahil ang ginawa ng doktor dito, ang cancer na bago pa lang na labas sa kanyang prostate, like stage 2 pa lang, ay ginawa ng doktor ay ni-radiation. Kinulong ang prostate na yon. Kinulong ang cancer doon ng parang ganon. At ni-radiation doon sa loob. At yon. Every 6 months, ngayon, dati ay check up niya. At okay naman. Ngayon, every year na dahil okay naman siya. Ang main problem talaga ngayon ni Papa Dudes ay ang kanyang up and down na kanyang health. Marami siyang sakit na lumalabas. Pero sa awa naman ng Diyos ay nadudugtungan pang buhay niya dito sa Amerika. At tinutulungan ng kanyang mga doktor at ang mga nurses. Shout out sa inyong mga doktor ni Papa Dudes. Kay Dr. Bilarde, shout out. At sa lahat ng mga doktor at nurses. Thank you! Ito ang aking almusal. Kakain na muna ako dahil mamaya magtatrabaho na naman ako at hindi pa tapos ang dialysis ni Papa Dudes. Kaya kakain muna ako dahil may iniinom din akong gamot. Ang mga gamot ko lang is just an ordinary like metformin. Mga mabababa lang ang aking milligram. At ang sa high blood, yung losartan. At vitamins, yun ang aking iniinom. At hindi ko talaga yun nakakalimutan na iniinom. Ayan, mainit-init bang pandesal ko, my friends and friendship. Ininit ko naman kasi kahapon ito binili. At manonood muna ako ng TV. Kaya off ko muna ang camera at manonood ako ng TV. Tara, almusal na muna tayo. Samahan ako ninyo, my friends and friendship. Samahan niyo akong magkape at kumain itong aking almusal. Masarap. Kain tayo. Naubos ko na. May itlog pa. Ito nilaga lang para kay Papa Dudes. Itlog na nilaga. Lagyan ko ng mayonnaise at konting sugar. Harap. Old school na palaman. May isang yolk na nilaga ko kanina yung itlog. Ayaw ni Zoe kainin. Malok ko dito. Sausaw. Nalala ko noon sa trabaho. Ang manager namin is puti. May mga baon kami ganitong pandesal. May kape. Sinasawsaw namin. Tanong niya sa amin, bakit daw namin hinugasan ang tinapay sa kape? Sabi namin, subukan mo masarap. Aba, tuwing umaga nag-aabang na sa amin may pandesal at tinapay. Yun ang ginagawa na din ng puti na manager namin nagsasawsaw. Ako nga, kailan na ako dito na tuto na pagdating dito sa Amerika sa mga kasamahan ko sa trabaho sa sawsaw, masarap pala. Tapos na akong kumain, may kape pa ako, pero ubusin ko lang muna. Nanonood ako ng TV. Ito lang naman ang pagkakataon ko pag umaga. Hindi busy. Walang mga tao dito sa kusina. Ang ibibisi ko lang mamaya ang pag-prepare ng pagkain ni Papa Dudes. Kakain pa ko ulit mamaya. Pero ewan ko ba kung ano ang aming pagkain ngayon, ang aming ulam. Ano kaya, hindi ko pa alam kung anong ulam namin ngayon.
At pag-iisipan ko pa. Tinatamad akong magluto. Kailang siguro kung titingnan ko kung ano ang aming ulam ngayon. Bala na. Wala naman kami pupuntahan. Dito lang naman kami sa bahay. Kaya mag-aabang ako kung sino ang available na. Today, tomorrow, dahil Friday ngayon, my friends and friendship. It's Mama Ella Buhulano off tomorrow and Sunday. At I think aalis sila papuntang Disneyland. Ito kasi ang pag magbakasyon dito, nagsipag-alisan sila. Kami lang maiiwan ni Papa Dudes. Wala na kaming masasakyan. May sasakyan pero ayaw na namin mag-drive si Papa Dudes. Dahil one time, my friends and friendship, hindi ko na ikwento sa inyo. Pupunta kami sa isang appointment. Si Papa Dudes ay iniwanan ni Judella ang kanyang sasakyan. Ewan ko kung nakwento ko ito sa inyo. Nang naiwanan na kami ang magtitingin ng kanyang dogs dahil nasa bakasyon si Judella that time. 1 week siguro vacation sa Hawaii. Pabalik-balik naman kami sa Vallejo, no problem naman. Only the last day, nung dadating na sila Judella kinamagahan, may appointment. Tapos ay kami ng maaga pa. Biruin mo ba namang hindi inaasahan? Hindi talaga inaasahan. Hindi na control ni Papa Dudes ang brake. Nabangga kami. Patras siguro. Kasi ang mga binti na ni Papa Dudes, hindi na dapat siya mag-drive. Yun lang ang talagang mapilit talaga ang rason niya Hindi ko naman binubuhat ang sasakyan ko. Hindi nakaupo naman ako. Ang problema, ang kayang mga binti, hindi na niya na-feel. Ganoon talaga pag may kidney ka. Yung bang parang nangangalan, hindi mo na ba feel pag ibubuhat mo, hindi mo na alam, nang tinatapakan mo palagas. Nabangga kami. Ang binangga namin doon nakaparking na car ng aming neighbor. Yung nagtatrabaho kasi yun sa county. County sheriff sila. Dire-diretso ang sasakyan, patras. Hindi niya maiapakan ang brake. I don't know. Yun lang siguro nagpanic siya, hindi niya naapakan ang brake. Dire-diretso, boom! Ayun. Talagang nawara talaga ang back ng sasakyan nila Judella. Ayun, pinagawa ngayon sa insurance at mahal sigurado ang insurance niya. Kaya since then, hindi na si Papa Dudes namin pinapadrive at sabi ko ayaw ko nang sumakay. Pero gusto pa. Pero ayaw ko. Sabi ko ayaw kong sumakay sa iyo, ayaw ko. Sabi ko mahal ko pa ang buhay ko, kaya ayaw ko. Sabi niya, okay ba? No. Parang wala lang sa kanya. Yung parang ganun lang. Kaya hindi na. Sabi ko ayaw ko nang magsakay. Ayaw ko nang mag-drive ka. Ayun. Ready na si Papa Dudes para ma-take off ka ng kanyang dialysis. Tapos na para makapag-almusal siya. May mga dumating kasi kami mga supply. My friends and friendship sa aming sipap. Papakita ko sa inyo. May mga sipap kasi kaming dalawa ng asawa ko na yun ang nagpo-protect, nagbibigay ng buhay sa amin sa gabi. At ito yung mga sipap supply naming nagdating. Ito yung cup na ginagamit na mask, yung parang mask na ganito. At ito kay Papa Dudes at yun ang sa akin. May mga filter din siya, my friends and friendship. Ito ang nagsasala ng dumi sa loob ng tube na walang alikabok na papasok sa hinihinga mo. At ito rin ang kanyang mga tube. Yan, supply lang, libre yan sa amin ng insurance. Iba yung kay Papa pala na filter, mas maliit-liit sa'yo, no? Maliit sa'yo. Ito ang sa akin. Malaki-laki. Alisin mo na kaagad yan, Dad, para maitapon na natin. Tinatapon namin after. Ito papalitan ito sa sipap ko. Ay, malaki pala itong nakuha ko, Dad, oh. Pipiliin ba sa maliit lang sa'yo ang filter, malaki sa akin, isama na lang natin, right? Total, nandoon naman sa loob. Ito naman yung sa akin, my friends and friendship na sipap. Every 3 months ba yan, Dad? Pinapalitan, no? Ayan. So, alisin ko na dito yung sa akin. Mamaya na. Ayan yung sipap ko, my friends and friendship. Ayan. Hinugasan namin yan bago gagamitin sa gabi. Hinugasan ng warm water. At iba yung kay Papa Dudes kasi mas severe ang aking slip up niya compare sa kanya. Ang sa kanya medyo mild lang sa kanya pero ito nilalagyan siya. Ito yung sa kanya. Kailangan bang alisin ko to, kalasin? Oo, parang sure ka? Alisin ko muna yung water. Okay. At kalagin ko na itong yung hose.
Itong itim. Oo. Okay. Gagawin mo malisod ko. I know. O dito lang isabit-sabit ko lang. Buhog. Wala naman. Hindi naman. At ito kakalasin ko na. Papa, paano ba dito magkalas? Oh. Yan sa kanya yung rest med. Okay. Wala na yan, tatapon na to, di ba? Okay, doon natin para baka magkasama-sama. Saan ang... Ay, ito, bago to? Luma yan. Okay. Huwag sama-sama. Ito ang kanyang lalagyan ng tubig. Every night nilalagyan niya ng tubig. Nililinis yan. Ito nililinis. Hindi pinapakialaman namin. Ito, hindi namin to pinapakialaman. Ayun lang siya. Pinapalitan siya ng filter. So, yung akin din, kukunin ko na din. Ayun. May I know, may isang saksak. May friends and friendship, ito yung sa akin. Mas malaki-laki may friends and friendship, ito nga sa akin, lalagyan ng tubig, oh. Malaki-laki. Hinugasan ito bago gamitin sa gabi. At, alisin ko din to sa kuryente. Oo. Ayan. Dinedicate ko sa show nito. Mainit. Iko, nagriyan ng filter. See? Paano magpapayos ka agad? Kasi na kuryente. I did. Dari niya kan. Ito yung sa akin, my friends and friendship. Pagsaro naman. Medyo malaki-laki. Bila lang. Ito yung... Itatapon na to. Yan ay... Yeah, pero alisin ko na din. Ano na yan, buwan. Ito tatabi ko lang muna dyan. At dyan siya ang nag-ano. Ito ang kanyang lalagyan ng tubig. Ayun, ayan ang mga supply namin. Itong supply na to, ito ang itong cup na to, my friends and friendship, napakita ko sa inyo. Ito yung cup, kailangan papalitan mo yan every 2 weeks yata. Kaya ayan, may mga cup kaagad kami. Yan. Balik ko na yan. Ito yung sa akin. At, I know. Muli hindi po biro. Siguro kang pigburo pang natutumat ako sa It's indapit. not just a project for me Saan? anymore. This project Sindapit, ikarara. is flash. Is sector. Ibalik ko na to ha. Tanay. Ito mo lang ipaisood na to. Ayan. Doon na lang. Ay, mas day na magsuod. Ayan, aayusin mo na namin. Pero ito na yung dialysis ni Papa. Itatapon ko na ito. Kaya tapos na kasi. Back to reality na naman ang buhay niya. Normal. Hopefully na ganyan lang siya na wala namang sakit. Pagising sa umaga. Kasi may time, may friends and friendship. Talagang may sakit talaga siya pag magising sa umaga. Kaya sabi ko sa inyo, hindi stable ang kanyang health. Minsan kasi nabubuhay na lang siya sa mga gamot. Dialysis. Kaya at sa mga pagkain din niya, sa pag-aalaga ko, my friends and friendship. Ayan ang kanyang mga record. May mga record din ako na ito ay isasubmit ko sa kanyang doktora. Kaya ilalagyan ko dito ng pangalan niya. Ito. Today is 16. Ito ay Davita ang facility. Ito ay month ito ng May, my friends and friendship. Month ng May. May 2025. Ayan na ang mga record. Nire-record yun eh. Katulad ngayon, wala pa siyang weight. Ito ang blood pressure niya kahapon. Dito mo tinitingnan kung ano ang status ng kanyang mga BP. Kasi kinukuhanan ko siya ng BP tuwing morning after dialysis. Kaya ayan, 120/53 which is normal sa kanya to dahil sa edad din niya. At ang kanyang pulse is 70. Okay siya. Ang weight niya is 224. Pag tumaas ang kanyang weight ng mga 230, iba na yun. Kaya ilangang ibaba yun. Na like gagamitan na siya ng dialysis na red. Yung solution na red. Ito yung mga solution niya. Ito green pero ang red one nandoon sa garage. Dalawa itong malalaki. Yan. Balitig 6. Ilang liters ito, Dad? Ang bawat isa? Nakalimutan ko? Ha?
600 liters ang bawat isa. Dalawang ganyan yan eh. Kaya ayan, pag naihugas na sa kanyang stomach, ayan na siya. Diyan na siya. Ayan na. Kailangan magiging clear siya. Magiging clear siya, my friends and friendship. Iniiwasan lang dito ang infection, kaya kailangan aware ka at i-check mo all the time kung ano ang status ng kanyang drain, ang kanyang drain fluid sa kanyang galing sa tiyan. Pag medyo iba na ang kulay, ay ibig sabihin, kailangan i-alarm na at sasabihin na doon sa Davita Nice. Ayun. Katulad nito, ito ang mga drain niya, initial drain, ito ang total na drain niya, kaya okay naman siya. Kaya yun, teka, itapon ko na ito. So, every 2 weeks, ay may doctor's appointment siya sa kanyang kidney. At every 2 weeks, ay inaano siya, kinukuhanan ng dugo. Itetest yun kung ano ang mataas. Halimbawa, mataas ang albumin. Kailangan i-adjust na naman yun kung ano ang pagkain na huwag masyadong kainin para hindi tumaas ang albumin, tumaas ang iwasan ang ano pa nga yun, Dad? Iwasan na huwag tumaas ang blood draw niya. Parati siyang tinuturukan ng ipugen kasi pag dialysis person ka, bumababa ang kanyang yung ano ngayon. Actually, dyan lalabas bumababa ang ano mo. Bumababa ang kanyang hemoglobin. 360 yan. Kailangan ng phosphorus, huwag bumaba, huwag tumaas na sa normal lang. Kailangan ng mga kinakain niya, yung binabalance lang siya para maging maganda ang mga protein sa kanyang katawan. Huwag masyadong sobra. Huwag masyadong sobra ang salt. Pag medyo namamaga siya, kailangan dialysis siya ng red to drain yung mga tubig sa katawan. At restricted siya sa water. Pero kung normal naman, okay lang. Pero alam na ni Papa Dudes kung paano i-deal ang sarili. Pag mamamaga, light, NPO, water restriction. Pag medyo mababa ang kanyang blood pressure, ay kailangan, dehydrated na yun, kailangan ay more water sa katawan. Ina-adjust. Ako ang nagtitingin. Pag may problema, tumatawag agad ako sa kanyang nurse. Sa Davita. Sa Davita kasi siya. Pero sa bahay lang ang dialysis niya. Peritoneal dialysis. At iniingatan talaga siya. Pag nagda-dialysis, sarado ang kwarto. Malinis ang paligid. Parating malinis ang carpet. Iniiwasang wag siyang ma-infection kasi prone siya sa infection. Kaya ingat na ingat kami sa lahat. Naka-mask, naka-glove. Hindi pwedeng may ibang tao dito sa loob, kundi dalawa lang kami. Sarado ang mga pintuan. Iniiwasan na walang papasok na mga alikabok at may infection. Yun ang pag-iingat. Dahil delikado din ang peritoneal, my friends and friendship. Pag mahina ka lang na hindi ka na iti-train, na ganun lang, dialysis ka ng dialysis, ay may infection at doon ikakamatay ng pasyente. Ang infection, makakaroon ng sepsis. Kaya yun, inaingatan lang. Kasi si Papa Dils ay back to normal na naman, nakakagalaw o tingnan mo na iayos din niya ang kanyang CPAP. Sa kanya ko rin inaasa ang aking CPAP. Ayun, napapalit kami ng filter. Okay, hindi pa kami nakapag-breakfast. Ako lang, siya hindi pa. Mamaya pa yun. Ito puno na to eh. Kailangan may appointment siya sa 23. Ilalagay ko ito doon sa bag. Sa bag ng at ito mayroon dito yung dito naman ako. Ay, ito pala pa si Papa magre-record ng kanyang ilan ba ang BP mo ngayon? Tinutukan ng buong pwersa ng GMA 150? ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng bansa para sa 120? tatlong sa tuloy-tuloy ng pinaka-pinagkakatiwalang anchors at reporters. 116 over 116 over 50. Okay. And 50, yung ano mo, 66 ang pulse. Okay. Ito pang weight, mamaya kukunin niya. Panibago na naman dahil today is 16 na. Kaya
na Yes, combined yes. people rating na 4.2% sa urban Tibola, Philippines no? ang election coverage ng GMA Integrated News na umere sa Ito. GMA at GTV. 2025, month of May. Ayan, so mamaya na, dito ako magsisimula mamaya. 16, 17 na dito sa kabila. Okay? At nandito na si Papa Dudes, andyan na, magsisimula na siyang mag-almusal. At natapos din namin ang aming mga ginagawa sa pagkabit ng aming mga supply doon sa aming CPAP. At naiayos na namin, pero yung sa akin ay medyo mali ang filter nilang pinadala. Kaya nag-order pa ako. Ang tagal-tagal ko pang nag-antay, my friends and friendship. Siguro mga 30 minutes na bago nila ako sinagot ngayon ng at least na sagot na at okay that i-mail na din nila. Kasi sabi ko mali ang filter yung pinadala sa akin, kaya yun. So my friends and friendship, almusal na si Papa Dudes. At ito start ng day na naman naming dalawa. Okay, tapos na, mission accomplished na ang mga lahat-lahat. Niayos ko na. Relax naman si Mama Ella. Kain mo na ng grapes. Panahon na yun, oh. Mainit sa California. Sabi ko kay Papa Dudes, hindi tayo ngayon magluluto ng ulam. Kahit ano lang ang kakainin natin yan, pahinga ako. Friday ngayon, my friends and friendship. Okay lang. At manonood muna ako ng TV. Yun lang naman, si Papa Dudes kumakain pa rin. Yung pagkain niya. Sabi niya, ayaw daw niya itong kainin yung padisal at parang sabi niya matamis eh. Kaya ayaw ko, sabi niya. Kaya oatmeal siya at saka spam. Kaya yun lang. Upo muna si Mama Ella at manonood ng TV. Tupi muna tayo, my friends and friendship ng mga labahin. At walang ginagawa si Mama Ella, nakakainip. Yung inaantok ako pag wala akong ginagawa. Kaya itong labahin ni Jarrell na nilundri kagabi, may minit-init pa nga, ang sarap po. Malamig kasi dito ngayon sa loob ng bahay, my friends and friendship. Kaya tupi-tupi muna, medyo mainit-init itong labahin ni Jarrell. Tupi-tupi ko muna, palipas oras at magpiprito ako ng tuyo. Ay, di tuyo, ano ba yung piprito ko di? Yung ano yun di? Yung galing sa Pilipinas na hasa-hasa na tuyo. Yan ang piprito yung ulam namin. At ewan ko kung anong may mga gulay naman. Pero sabi ni Papa, daw ako magluto. Pero magluluto siguro ako ng noodles. Yung gusto mo noodles, ayaw mo rin. Gusto mo lang yung gano'n lang. Maggulay tayo. Gusto mo? Gagulay ako? Okay lang. Yung hasa-hasa. Yung hasa-hasa na tuyo. Sobrang namang pait itong candy na to na holes dito sa Amerika. Sa maganda lang pag nguya mo ay parang lumuluwag ang ilong mo kumbarado sa sobrang anghang at mapait-pait. Ay naku, my friends and friendship, nagluto ako ng kaunti lang na yung tuyo. Yung galunggong siya na tuyo. Galing pa ng Pilipinas. Natakpan pa para hindi mga amoy. Ayan. Para hindi siya mga amoy. Tapos, ayoko mga amoy. Nag-adobo ako ng pork ribs. At pinipressure cooker ko muna para medyo malambot. Sarap kasi ng pork ribs pag malambot ang kanyang buto. Antay ko pa mga 15 minutes pa to, my friends and friendship. At habang nag-aantay kami ni Papa Dudes, ay naku Papa, alas 3 o'clock na. Sabi niya, okay lang, sanay naman tayong kumain late. Dali. Adobo. Hindi na ikiha.
Malambot na itong aking ribs. Pati yung kanyang buto. My friends and friendship, ang lambot na adobo ko. Ribs, ito pati yung ribs. Malambot. Ito masarap. Tingnan nyo my friends and friendship. Yan no. Sarap. Yan. At ito, sangagan ko yung tapos na yun, Dad. Isangag ko itong bahaw dito. Tamang-tama itong adobo, my friends and friendship. Ang adobo at saka ang tuyo na asa-asa. Yan na naman, Papa. Ay, nako. Puro na lang away. Away sila. Nanood kasi kami ng Rapid Tulpo in action. Ay, wala. Okay lang. Magkakamay ako. Sarap ang ulam. Yan. Magkakamay ako. Hindi ako magkukutsara. Diba, may friends and friendship, masarap yung nagkakamay tapos tuyo ang yung hindi mabasa ang pagkain mo. Ako lang galing. Galing na lang. Yun, tapos na. Kakain na kami sa wakas, my friends and friendship. Kukuha lang ako ng rice. Ito sasain ko pa lang ng rice, tamang-tama sa adobo na pork ribs. Kaya, ayan. Kain na tayo, my friends and friendship. Tapos nang kumain. Kain lang ako nito. Yung parang panghimagas. Nakaligo na ako sa wakas. Nakaligo na din ako, my friends and friendship. At yung apong si Zoe, ayan. Gustong-gusto niya talaga ang panis. Why you eating? Pandesal. Ininit niya sa microwave. Dahil masarap daw sa microwave, init at squeezy. Ayun. At ito naman yung isang apo, yung kapatid niya na panganay, ay nagpa-microwave din ako ng saging na frozen, naluto na kagad. Kaya yan na lang. Ito na lang ang natitira ng aking adobo at mamaya kakainin ni Chanel pagdating. Hanggang sa muli, my friends and friendship. Don't forget to subscribe Mama Ella channel at shout out sa inyong lahat. Bye-bye!